Plunder ni VP Sara binasura agad, Trillanes nagmakaawa sa DDS. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Iginiit ni dating Senator Antonio Trillanes IV na nananatiling popular si Vice President Sara dahil ayon sa kanya, hindi pa raw lubusang kilala ng mga Pilipino ang tunay na pagkatao ni Vice President Sara. Ayon kay Trillanes, malaking papel dito ang pagkalat ng disinformasyon sa social media na aniyay siyang pangunahing pinanggagalingan ng balita ng maraming mamamayan. Aniya, talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng information ng mga kababayan natin. Ngunit lumang modus na ito. Ginawa na iyan kay Binay. Ito ang reaksyon ni retired Police General Fillmore Bondiles Escobar. Alam mo si Trillanes kasi, ito kasi talagang ano lang to KSP. Diba? Tapos sinasabi niya na hindi pa lubos kilala si VP Sara. Sa totoo, ang totoo nga, ikaw nga hindi ka namin kilala talaga, Trillanes Alam mo kung bakit? Wala naman kaming alam na ginawa mo Diba? O Trillanes ka lang. Kilala ka namin Trillanes pero sa mga nagawa mo, wala, hindi namin alam, hindi namin kilala. Kay VP Sara, mas maraming nagawa ang mga Duterte na nakita namin. Lalong-lalo na si PRRD no naging presidente. No? Ipagpalagay natin, ikaw kaya naging presidente nung panahon ni PRRD, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Nung pandemic nga, yung pagmumukha mo, Trillanes, hindi namin nakikita Diba? Ano bang ginawa mong Ano bang ginawa mong tulong nung panahon ng pandemic? Meron ba? Wala. Hindi ka namin nakita. Na hindi namin naramdaman yung presensya mo. Diba? Tapos ngayon, parang kung kala mo kung makapagsalita ka, diba? Na hindi nyo lubos kilala ang mga Duterte. Diba? Dahil sa mga balita, dahil binibuild up yung mga Duterte, kasi walang nagbi-build up. Alam mo kasi, yung mga Duterte may pruweba na. Yung pruweba ng mga Duterte, kaya minahal ng taong bayan, nakita nila na mayroong progreso. Katulad lang ng Davao, naging maayos sa pamumuno nila Ikaw, anong lugar yung naging maayos sa iyo? Sa pamumuno mo? Simula nung naging senador ka, ano yung maipagmamalaki mo sa lahat ng taong bayan na malaking nagawa mo? Meron ba? Meron. Meron kang ipagmamalaki. Yung walang tigil na pagkondena mo sa mga Duterte simula nung panahon ni PRRD. Yun lang ang paulit-ulit mong ginagawa sa buong buhay mo. Simula nang naging senador ka, paulit-ulit lang ang ginagawa mo. Puro Duterte hanggang ngayon. Hindi ka tumitigil. Bakit yung mga nasasangkot sa flood control project, hindi mo tinatapik? Hindi mo sinisita. Diba? Kung baga, nakikita mo yung pagkakamali ng isa, pero doon sa pagkakamali ng isa, ang bulag ka. Diba? Bulag ka. Dahil ba kakampi mo? Diba? Kakampi mo yung mga nakikita mong sangkot doon sa mga flood control. O kinukonsente ka nila. Ganon? Diba? Kumbaga, katugo mo ganun talaga Tapos ngayon, galit na galit ka kay Sara Duterte. Lahat ng maging kilos ng mga Duterte, galit na galit ka. Pero yung kilos ng kabila, wala. Diba? Ganun yan. Ganyan lang ang ginagawa mo, Boss Trill. Kabisado ka na namin. Kilala ka namin kung sa kilala ka namin. Pero yung sa ginagawa mo sa taong bayan, kung ano ang nagawa mong tulong, wala. Hindi namin alam, hindi namin kilala. Banso man ay inuulit na taktika
ng propaganda matapos muling umingay ang mga kasong plunder na inihain laban kay Vice President Sara. Ayon kay Escobar, hindi na bago ang ganitong galawan at malinaw umano ang pagkakahawig nito sa nangyari noon kay Jejomar Binay na mataas din ang survey ratings habang papalapit ang halalan. Aniya, ang modus na ito ay ginawa na nila noon laban kay Binay na napakataas ng rating. Papalapit ang eleksyon para manalo ang manok nila. Kinasuhan din si Binay ng plunder at ginamit ang ikinaso sa kampanya laban kay Binay. Na-dismiss din naman ang kaso maraming taon matapos ang eleksyon. Giit ng retiradong general, malinaw na ang layunin ay sirain ang kandidato sa korte ng public opinion, hindi sa korte ng batas. Dahil kadalasan, aniya, matagal bago maresolba ang mga kaso at kapag naibasura na, tapos na ang eleksyon at tapos na rin ang pinsala. Wala na nga daw maniniwala sa propagandang ito. Sa pananaw ni Escobar, ang paulit-ulit na paggamit ng plunder cases bilang sandata sa politika ay unti-unting nawawala ng bisa, lalo na kapag nakikita ng taong bayan ang historical pattern. Ako sa muna, election muna, dismissal paglipas ng mga taon. Samantala'y tahas ang ipinahayag naman ni Senator Ping Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang matinding inis na inilabas na Senate Minority Report ni Senator Amy Marcos at Rodante Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa umano'y manumalyang flood control projects. Aniya, yung sinasabi nilang minority report nagsisimbolize ng disrespect sa committee. Napaka-unfair naman na dinidisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control projects. Kung gusto nila ng bastusan, di bastusan. Aside from advice... Hindi naman siya binabastos eh. Wala namang bastos, kundi talagang ambagal lang talaga. Di ba mabagal yung nagiging progreso ni Senator Ping kasi? Di ba? Kasi ang dami niya pang segue pag nag-iimbestiga siya, hindi niya narektahin eh. Hindi niya natumbukin yung dapat niyang tumbukin. Ayaw niyang tumbukin yung mastermind. Kung saan-saan pa siya nag-aano. Halimbawa, papunta na sa mastermind, iibayin yung usapan. Minsan, palalabasin pang sinungaling yung testigo. Diba? Kasi yun naman talaga ang main purpose, yung matumbok yung mastermind. Kasi kung yung mga bataan lang ang titiryahin mo dyan, wala. Diba? Kailangan talaga yung ugat agad. Kasi sinasabi nyo, meron na nga mga nananagot na iba eh. Oh, bakit hindi nyo tumbukin yung mga dapat tumbukin? Na ipakita nyo naman sa taong bayan na meron kayong malalaking isda talaga na mahuhuli. Huwag nyo sabihin si Senator Bong, no? Si ex-Senator Bong. Hindi naman din malaking isda yan. Kung siya talaga yan, o hindi, basta yun, tauhan lang din. Pero hindi pa naman napapatunayan. Diba? Hindi pa natin alam kung talagang guilty si Senator Bong. Diba? Asking them to read the rules of the Senate again, palagay ko, mag-review sila ng GMRC. Samantalay sa isang panayam, diretsang hinamon ni Guanzon, Senator Ping Lacson, chair ng Senate Blue Ribbon Committee, na huwag umatras at gamitin ang buong kapangyarihan ng Senado upang ipatawag ang mga itinuturong personalidad. Aniya, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag at i-require mo under pain of contempt sina Martin Luther King Romualdez at si Sandro Marcos. Dagdag pa niya, malinaw umano sa mga lumalabas na testimonya at dokumento ng mga galaw sa Kamara, lalo na sa aspeto ng budget at appropriations, ay hindi basta-basta nangyayari nang walang basbas ng pinakamataas na liderato. Dagdag pa niya, lahat ng ginawa ni Zaldico as appropriations chair ay utos ni Martin Luther King Romualdez, at ang asawa mo, si Yeda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts. Magkakakontsaba kayo. Grabe, walang hiya. At si Antonio Trillanes, nagmamakaawa na sa mga taga-suporta ni Vice President Sara.
napakinggan naman daw siya. Hindi daw ba interesado? Wala, hindi ka namin papakinggan. Kahit anong sabihin mo, Trillanes, hindi kami makikinig sa'yo. 'Di ba? Kasi gustong-gusto mong sirain si BP Sara. 'Di ba? Gusto mo siyang sirain, tapos ang ibinibida mo, yung kaano mo. 'Di ba? Sisira ka ng isang tao para ibida mo yung gusto mong ibida. Hindi ganon. Lahat ng tao ngayon hindi bobo. Lahat ng tao ngayon marunong na makiramdam sa ganyang galawan. 'Di ba? Kasi sinasabi ko nga kilala na namin yan yung mga Duterte, kaya hindi mo na pwedeng ibida yung gusto mong ibida. Hindi mo pwedeng gawing kontrabida ang bida sa taong bayan. Oh. Ang taga-suporta ni VP Sara na malaman daw ang katotohanan sa kanyang alegasyon at ang tunay daw na pagkatao ni VP Sara. Ano yung tunay na pagkatao ni BP Sara? Ano pa ba? 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, bago ka maggagaganyan, Boss Trill, no? Tignan mo muna yung mga nangyayari sa paligid mo. Meron pang mas malalang problema. Bakit hindi mo yun madali? Bakit hindi mo yun pakialaman? Bakit kay Sara Duterte ka lang? 'Di ba? Halata naman kasi na personal lang ang ginagawa mo, Boss Trill. May personal na galit ka, may insecurityism ka sa sarili mo. Ganyan yung mga taong may insecurityism. 'Di ba? Ganyan ang nagiging pag-uugali. Panoorin natin ang buong video. Sa mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung allegation ko na Hindi kami interesado. May 2 billion si Sara Duterte at Mads Carpio sa kanilang bank accounts? Wow. Kasi kung lumabas siya na wala, di mapapahiya ako. Ganun lang ho kasimple yan eh. Hindi talaga kami interesado kasi wala ka namang napapatunayan sa mga aligasyon mo. Oo, Ang puro tagal. house show lang ginagawa mo eh. Tagal mo na sobrang dami ang mga binibintang mo sa mga Duterte. Nagdemanda ka pa nga di ba? May mga final ka pa nga ng mga kaso eh. Anong nangyari doon? Di ba wala lang din? Tapos gusto mo? Maniwala kami sa'yo? Ano ka, hello? Grabe. No? Grabe. Alam mo, Trililing, convince us more. More. Kumbinsi mo pa kami. Grabe talaga ka-desperado ito si Trililing. Mantakin mo yung sa kakabira mo sa mga Duterte, yan na sumira ng political career mo. Mantakin mo hindi ka na nakabalik na Senado, hindi ka pa nanalong mayor. Akala siguro niya makukumbinsi niya tayo sa kanyang mga kasinungalingan. Akala siguro niya kakagat pa mga Pilipino sa mga pinagsasasabi niya. Tapos na kami sa inyo. Tapos Wala na kami na. sa inyong mga dilawan kayo. Tama na. Nakakatawa itong si Treleleng. Bakit daw nananatiling popularidad, no? Bakit daw nananatiling madami yung supporters, no? Ni VP Inday Sara at ang mga Duterte kasi daw dahil sa fake news at dahil daw sa trolls. Paano dahil sa fake news? 'Di ba? O kita mo naman 'to eh. Iba nga yung administrasyon nga, 'di ba? Oh. Kita mo, ang daming nagbi-build up sa kanila pero bagsak pa rin ang ratings. Kay BP Sara, o 'di ba? Masisisi mo ba na magaganda rin yung lumalabas kay BP Sara? Dahil yun naman talaga yung nakikita ng mga tao. Hindi dahil sa fake news na yan, mga ganyan. Paano naman yun, fake news? Sko? No? Ng mga Duterte. Excuse me, Trililing, ha? Magpakita ka ng ebidensya na may mga trolls ang mga Duterte at si VP Oo, Inday. kasi ito si Trililing, maraming maraming imahinasyon na pinapakita. 'Di ba? Alam mo, sa tagal ng panahon na mainit ka sa mga Duterte, alam na namin yung hidden agenda mo. Hindi mo titigilan ng mga Duterte hanggat hindi nawawala sa paningin mo. Dahil ang hidden agenda mo, kaya
ginaganyan mo ang Duterte, ang binibuild up mo, yung katikit mo. 'Di ba? Gusto mo mawala yung mga Duterte para ma-build up mo, yung katikit mo, makabalik sa pwesto. 'Di ba? Yun naman talaga eh, yung mapapagsak mo sila dahil nai-insecure ka talaga sa mga Duterte. Hindi mo talaga makikita ng kabutihan o kagandahan ng ginagawa kahit maganda yung ginagawa ng mga Duterte. Kung ikaw talaga, meron kang galit o pinag-iinitan mo talaga yung mga Duterte sa paningin mo. Ganun talaga yan. Kahit anong gawin ng mga Duterte na maayos, hindi sila magiging maganda sa paningin mo. Ganun yan. Dahil ang gustong-gusto mong itulak yung tao na kung alam mong doon ka makikinabang. 'Di ba? Hindi naman kami tanga. 'Di ba? Hindi tanga yung mga tao kaya ayaw maniwala sa iyo. Alam na namin yung taktika mo, Trililing. Ang sabihin mo, inggit ka lang. Ang sabihin mo, inggit ka lang. Ang laki-laki ng inggit mo sa mga Duterte. Yun. Kasi ikaw, flinash ka na sa inidoro ng mga Pilipino. Hindi lang plinash ng Inidoros, hindi lang plinash ng mga Pilipino sa Inidoro yan. Kahit si PRRD, plinash yan. O, kita mo kaya nag-umpisa ang galit niyan nung tinanggihan siya maging Vice President ni PRRD. Kahit si PRRD, plinash sa Inidoro yan. Tumakbo ka nga as mayor, hindi ka man lang nananalo. Kaya ikaw, Oo. nandadamay ka. Ayaw mo talagang tumigil, no? Talagang gigil na gigil ka sa mga gigil na Duterte. gigil. Alam mo, Trililing, wala ka Nakatarget sa lang siya kapiting ni VP Inday. Huwag ka maengget. Deserve mo yan, di ba? Hindi ka na binoboto ng tao, pinagtatawanan ka na lang ng mga Pilipino, hindi ka na nananalo, deserve mo yan. Grabe, ang laki-laki ng inggit ni Trililing kay VP Inday. Mukhang inuulit nga nila ang taktika at strategy ng mga dilawan na ginawa nila noon kay Jejomar Binay ay gagawin nila ngayon kay Vice President Sara. Good luck na lang, Trillanes. Galingan mo pa. Ano ang inyong opinion? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon din natin ang boses at video kanina na binigyan din natin ang reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoy. Syempre si Mr. Talker yun. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.